Pepe, hindi ako makapapayag. Sige na po, Inay. Payagan niyo na po ako makapag-aaral sa mataas na antas. Mapahama ka lang, anak. Hindi ka pa ba natuto sa mga pangyayari sa pamamahala ng Espanya? Nay, sige na po. Hindi ko kayang makita kang nasa bingit ng kapahamakan, gaya ng pagpatay kina Padre Andres at sa kanyang mga kasamahan. Inay, walang magagawa ang takot. Kaya sana naman ay pagkatiwalaan niyo ako. Mahal, hayaan mo na ang ating anak. Hindi ako makapapayag. Bahala ka kung ilagay mo sa kapahamakan ng iyong anak. Pasiano, ipasok mo ang kapatid mo sa isang universidad. Opo, Itay. Pepe, nakapagpasya ka na ba sa gusto mong kurso? Hindi pa po, Itay. Pinag-iisipan ko pa. Hala, sige. Gusto ko sana ipagpatuloy mo ang iyong talento. Kumuha ka ng filosofiya at letra. Opo, Itay. May napili ka na bang kurso? Wala pa po. Nalilito ako kung susundin ko mga payo ng insulta na magpare o sundin na lang ang payo ni Itay. Ano ba ang iyong nais na kurso para sa iyong sarili? Gusto ko pong maging tagapagtanggol sa hukuman. Huwag, Pepe. Napakabulok ng hustisya sa ilalim ng pamamahala ng mga praile. Wala patutunguhan ng kursong iyan. Kagalang-galang na Padre Pablo Ramon. Nais ko po sanang hingin ang inyong payo kung ano ang tatahakin kong landas. Ako po'y nalilito sa karerang angkop sa akin. Alam kong matagal ko pa matatanggap ang inyong sagot. Sa ngayon, susundin ko muna si tatay at kukuha ng filosofiya at letra. Pero inaasahan ko po na ako'y inyong matutulungan. Ang iyong mag-aaral, Jose. Karamihan ang nagsasabi na ang unang pag-ibig ay hindi agad nawawala. Maliban na lang kung ang pag-ibig mo ay nakatakda ng ikasal sa iba. Taong 1877, unang nagkakilala si Jose Rizal at si Julia Kapitback sa Lipa, Batangas, kung saan Pinapakilala ko nga pala sa iyo si Sinita. Sasabi na ang naramdaman ni Pepe ay atraksyon sa una nilang pagkikita. Ngunit hindi niya naipagtapat ang kanyang pag-ibig dahil si Mariano, Segunda ay kapatid mo pala si naipagtakda Segunda. ng ikasal kay Manuel Cruz. Maaari ba akong makita ng ito sa kanya? Jose, gustuin ko man, ngunit hindi maaari, sapagkat si Segunda ay nakatakda ng ikasal. Jose, nais kong subukan mo ang medisina, sapagkat alam kong sa pamamagitan ng kabutihan ng iyong puso ay marami kang matutulungan. Ito rin ay para magamot ng iyong sariling mga kamay ang mga mata ng iyong ina. Sana'y pagpalain ka ng Diyos sa kahit anumang mga desisyong iyong tatahakin. Si Jacinta Ibardo Lasa, na kilala rin bilang Miss M, ay isang dalaga sa Laguna at pinaniniwala ang tutor ni Rizal. Magandang Siya umaga, ay isang Ginang Lasa. auditor mula sa Pakis. Magandang umaga, Jose. Ang pangalawang kasintahan. Maaari ba ako magpa-tutor sa asignaturang Rhetoric at Poetry? Balita ko po kasi, isa ka sa napakahusay na guro dito. Siya ng hukuman sa isang Nais ko man, sa ngunit Pakis hindi ko na Laguna. maisisingit pa sa Tinawag aking ni oras Rizal dito si sa bahay. Jacinta Ibardo Kung Lasa nais mo ay bilang maaari Miss kang L. magtungo sa aking Inilarawan tahanan ni at doon Rizal kita si Miss matuturuan. L bilang makakarinig, Ako po'y nagagalak sapagkat ako'y inyong at napagbigyan. kaakit-akit Tutungo po ako sa inyong tahanan pagkatapos ng oras. Dahil siya ng Aming ilang klase. beses sa kanyang bahay para sa isang tutor lesson sa Tao po. subject na retorika tula, Tao bigla po. niyang itinigil ang kanyang panliligaw at ang pagmamahalan ay namatay sa natural na kamatayan. Ikaw na pala yan, Jose. Halika at tumuloy ka. Pepe, hindi ako makapapayag sa inyong pag-ibigan. Itay, wala naman po kaming ginagawang masama.
ngunit ang edad niya sa iyo napakalayo. Napakasamang pagmasdan lalo't ikay 16 na taong gulang pa lamang. Qualito, actua, comum, accessorio, paralos, musculus. Protege organos vitales como. Is there any idiota can answer this question? Cerebro, corazon, pulmones. Bueno Rizal, bueno. Fernando, por favor, quadet ake, se pone de pie. Now, can you see the difference with their heights? Lo que significa que somos superiores a los Filipinos. Si las alturas son la única razón por la que los españoles son superior, then why has Spain lost its colonies? A los nativos que son más bajos. Silencio, que impertinencia, saldes de clase, saldes de clase. A la juventud filipina, alza su terza frente. Juventud filipina en día dial, los resplandece desciente. Genio grandioso, el impondenoble pensamiento. Bueno Rizal, bueno. Po. Tao po. Maligayang pagdating, Pepe. Aba, tinanghali ka na yata sa iyong pagbiyahe. Ganda tanghali po, Doña Concha. Sa tahanang ito ay dito ka mamamalan. Sana magkaroon ka ng magandang karanasan. Maraming salamat po, Doña Concha. Mauuna na ako, Pepe, ha? Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Sige po, salamat po. Walang anuman. Paalam, Pepe. Paalam, Doña Concha. Si Leonor Valenzuela ang itinuring na the girl next door na tinawag ni Rizal na Orang. Taong 1878, nagkakilala si Pepe at Orang sa Intramuros, Manila, kung saan kasalukuyang nag-aaral si Pepe ng medisina. Madalas magkita si Rizal at Valenzuela dahil nakatira sila sa isang bahay panuluyan. Ilang beses winadalhan ng liham ang dalaga gamit ng tinta na gawa sa tubig at asin. Upang mabasa ng dalagang sulat ay kinakailangang itapat ang sulat sa kandila o lampara. Hindi nagtagal ang pagpapalitan nila ng liham dahil naramdam ni Rizal na hindi sila pareho ng nararamdaman. Nagpaalam si Rizal na pupunta ng Espanya bago umalis, ngunit kahit pagluha ay wala siyang nakita sa mata ng dalaga. Hinto! Sin respeto! Senyor, kamusta na po pala ang kaso ko? Binasura na namin ang kaso. Binasura? Hindi maaari. Bakit niyo binasura? Hindi na magbabago ang desisyon ko. Umalis ka na rito. Mga kapatid, solidaridad, magkakapatiran. Yan ang mga prinsipyo magbubuklod sa atin. Bubuo tayo ng grupo. Hindi ba parang hinahamon natin ng mga Espanyol, Pepe? Hindi ba delikado ito? Oo nga, Pepe. Parang delikado. Mga Indyong! Pepe, andyan na naman sila. Tungalay ko ngarana. Hindi interesado, pero tanong ng tanong sa mga tao kung magpinsan ba kayo. Kung magpinsan kayo, gaano naman kaya kalayo? Kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala pa tong liham na umaasa, mata mong makabasa, handang
di na tinatawag iyong paralungan. Lipas na sa moda ang kudyapang hirang. Pati panaginip sa kabinataay. Sa ibang buhay, nanunuba ang buhay. Ngayon lang diway, siya'y pinipilit ang makapagbigay ng tulang tama. Naparito nga pala ako para magpaalam sa'yo. Kailan ka babalik? Hindi ko pa. Pero sinisigurado ko sa'yo. Makikita pa tayo. Para kahit matagal tayo hindi nakita, may bahagi pa rin akong kasama. Kahit wala ka na. Mag-iingat ka, Pepe. Oo, kuya. Thank you everyone. Please enjoy all your food. Si Consuelo Ortiga Irey ay anak ni Don Pablo Ortiga Irey, na isang alkalde sa Manila. Si Jose Rizal at Consuelo ay nakilala Meet my daughter. She is Consuelo Ray. Saan nagkaroon ng salo-salo sa bahay ni Don Pablo na kaibigan ni Rizal. Ipinakita ni Rizal ang kanyang pag-ibig kay Consuelo, ngunit hindi seryoso dahil kasunduan pa siya ni Rivera. Sa huli, naitakdang kasal si Consuelo sa kaibigan ni Rizal na si Eduardo Dilete. Si Seiko Sui, 23 taong gulang na Haponesa. Taong 1888, nagkakilala si Rizal nang dumating siya sa bansang Japan. Dahil sa imbitasyon sa trabaho na negosyo ng Espanyol. Sa pagdaan ni Seiko Sui, agad na nakuha ng dalaga ang atensyon ni Rizal. Kinailangan pang tanungin ni Rizal ang isang hardinero kung sino ang babaeng dumaan. Nagkaroon ng relasyon ng dalawa at tinawag niyang Osei-san. Maraming natutunan si Rizal sa pagsasama nila, ngunit tumagal lamang ng 2 buwan ng kanilang relasyon dahil kinakailangan ni Rizal umalis papunta ng San Francisco para sa ibang trabaho. Sa pagdating ni Rizal sa London ay may nakilala siyang babae na nagngangalang Gertrude Beckett, na anak ng isang landlord na kanyang tinutuluyan. Taong 1888, nagkakilala si Rizal at Gertrude sa London, England. Agad na humaling ang dalaga sa binata. Lahat ng atensyon at pagmamahal ay binibigay kay Rizal, ngunit hindi sila pareho ng nararamdaman. Sinasabing umalis si Rizal sa London para lumayo kay Gertrude.
Si Betty Suzanne Jacobe pinanganak sa Grand Duchy sa Luxembourg. Taong 18 siyang na po, sa Belgium nagkasama si Zane at Rizal ng 6 na buwan. Habang kasama ng dalaga si Rizal, mas lalo niya itong minahal. Ngunit nagtapos ang kanilang pagmamahalan taong 18 siyang na po isa, nung kinakailangan ni Rizal umalis papunta sa Biarritz. Si Nelly Posted ay galing sa mayamang pamilya. Taong 18 siyang naputisa, nagkakilala si Rizal at Nelly sa Biarritz. Nang malaman ni Rizal ang pagpapakasal ni Rivera sa ibang lalaki, ninais niyang pakasalan si Nelly. Ngunit nagkaroon ng problema sa pagitan nila ni Antonio Luna na kanyang kaibigan. At ito ang naging dahilan kung bakit hindi naging matagumpay ang kanilang pag-ibig. Dahil sa ina ni Nelly na ayaw kay Rizal sapagkat wala raw itong kakayahan buhayin ang anak. At nais rin ni Nelly na lumipas sa protestante, ngunit tumanggi ang binata. Sa huli, naging magkaibigan na lang silang dalawa. Oh, Luna. Oh, Pepe, maupo ka. Sana sa aking pag-alis, magawa mo akong patawarin. Kahit anong galit ko, hindi ko makalimutan na pinasaya mo ako ng sobra sa pagtira mo dito. Salamat sa pagiging totoo mo, Pepe. Mas mabuti ng ganito kaysa panindigan natin ang isang maling desisyon. Nagkakilala sina Josephine Bracken at Rizal nang dalhin ng unang kinilalang ama kay Rizal upang ipagamot na may komplikasyon sa mata. Dito nagsimula ang kanilang malalim na pagtitinginan. Bagamat tutol ang kinikilalang ama, hindi nagawang pigilan ng tadhana ang pag-iibigan ni na Josephine at Rizal. Marami ang nagduda sa katapatan ni Josephine kay Rizal. May mga nagsasabing kasabot siya ng mga praile noon ay kalaban ni Rizal. Hindi rin naging maluwat para sa ibang kapatid ni Rizal ang kanilang relasyon dahil hindi raw kapantay ni Josephine ang katalinuhan ni Rizal.
impossible. Can't you see that I'm blind? And she's the only sight I have left. And can you even in my eyes? Sir, my intention is pure. Get out of my house.